babiyahe na naman ako para bumili ng kulang na kahoy ni tatay para sa kanyang katri bitaw. At kasama ko ngayon si Peter, siya yung driver natin for today's Chismis with Akos. Kasi yung bayaw ko busy, kaya siya yung available. Ay nako, todo na natin to mga karag-karag Takimain. Kung sa Facebook nila? Pirit Teper. Pirit Teper daw yung Facebook niya mga karag-karag. So, hopefully ngayong araw na to mabuo na talaga lahat yung ano ni tatay. Yung bahay niya, kahit temporary lang yung muna yung bintana saka yung pinto, papalitan natin yan soon para makalipat lang siya ngayong ano, bagong taon kasi kanina umulan na naman dito sa Lasak City. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming journey papuntang Supang para mamili ng kahoy. Mga karag-karag, yung huling kahoy na gagamitin natin sa bahay ni tatay, kargado na naman ang GMC ng aking ex-father-in-law. Nanghiram ako sa kanya. O, di ba? Kasi yung Ferrari ko is na-admit, nasa CS section siya. Pinaayos ko. Kasi wasak na wasak niya. Para talaga siyang ano ba, na-expire bitaw na burikat. Karag, balik Lasak City na naman tayo, di ba? Grabe yung kalira ni Kuragan. Wala, sige day. Kaya pa, nakaupo lang ako dito. Tara, balik Lasak City na naman tayo. Kayang-kaya to. O, di ba yung driver ko? Eto mga karag-karag, dumaan ako dito kay Madam Gigi at tingnan nyo kung ano yung binigay niyang ano para kay Tatay Silino. Di ba? Gamit sa bahay. Hindi ko alam kung magkasya to sa bahay ni Tatay. So, thank you kay Madam Gigi. Ito yung ano trusted niya na ano assistant, si Maring Nining. So, sinabihan ko, hingi ako ng donasyon. O, di ba? Ang kapal ng mukha ni Kuragan. Pero para kay Tatay, sige na, push natin. At ito, sasakay na naman tayo sa ating GMC papuntang Lasak City. So, may kahoy tayo, may mga gamit tayo ni tatay, di ba, bongga? Agoy tabang. Hoy, Inas, Madam Gigi, thank you kay Maring ha. Hinto na naman ako dito mga karag-karag. Kasi nga, humingi din ako ng donasyon na panggatong bitaw para kay tatay. So, may nagbigay sa akin ng panggatong ni tatay. Susulitin na natin itong mga karag-karag. Nandito na ako sa Lasak City. So, dumaan ako dito. So, ito. Tatlong panggatong para kay tatay para sa paglipat niya ba. So ito mga karag-karag, nandito ako ngayon sa Cherry Store dito sa Lasak City na kung saan may binigay si Auntie Cherry ng mga gamit para kay tatay sa kanyang paglipat ngayong January 1 sa bagong taon new house si tatay. Ma'am Cherry, thank you kaayo ti. Welcome. Ganda no. Isa to sa malakas na pambato noon dito sa Lasak City. Beauty queen yan namin dito noon. Ngayon, ang ganda pa rin, walang kupas. So, ito na mga karag-karag, may plato na si tatay. Tapos kanina si Madam Gigi nagbigay din. Ako, kompleto na. So, uwi na tayo. So, nandito ako ngayon mga karag-karag sa TC Convenient Store kasi may dudunit si Inday Shairami ng kaldero at saka kawali ni tatay. So kukunin ko na ngayon mga karag-karag para ihanda ko na sa paglipat ni tatay sa Huwebes. Tara. Parang wala dito si Inday Shairami. So, Tinay, so ito yung trusted nila na mga, di ba? Ang gaganda at ang gagwapo. Ay, kasama din to. Available Takimain sa market. So kukunin natin yung kaldero at saka kawali. Tara. So ito, dito tayo. Oh, yes. So ito na, yung kaldero ni tatay. Ito yung kawali. Yata dyan. So yan yung donation para kay tatay. Yan yung model. Di ba? So nandito ako ngayon mga karag-karag sa Normida Hardware Store, sari-sari store. Dito si Madam, siya yung may-ari ng malaking tindahan na to dito sa Lasak City. Of course, hihingan ko siya ng donasyon para kay Tatay Silino. At eto na yung ibibigay niya. Picture. Di, kompleto na si tatay. Thank you so much, Madam. Welcome. This is Madam Baynida. Thank you. So, ayun yung may kaldero kung may kalawak kaha. Kompleto. Yes, kompleto na. So, tingnan nyo. So, ganun yung karera ko ngayon dito mga karag-karag. Para akong pinaghahabol ng ewan. Tara, uwi tayo. So, ito mga karag-karag. Ihatid ko lang tong bisagra
para makabit na yung temporary na pinto at bintana ni tatay. Kasi babalik pa ako ng lungsod bitaw, kasi may kukunin akong donation doon na banig saka habol. So kailangan to ng mga engineer natin, yung bisagra, kaya ihatid ko muna kaya bumalik ako dito sa Lasak City. Para ako nag-trip to Jerusalem mga karag-karag. Pero laban, kaya to. Kunding kembot na lang, oh. Tingnan nyo, di ba? Paka. So, nandito na ako mga karag-karag sa Dimataling. Ito yung tindahan ng auntie ko, Korean surplus. So, bibigay kasi siya ng banig at saka habol. So, eto na mga karag-karag, char. Dumating ako dito sa kagawasan yung tsinelas ko. Hindi mahitsura. Wala akong kay na mag-inarte. So, kailangan kong bumili ng bagong tsinelas. Tingnan yung tsinelas ko. Tcharam! Diba? Sirang-sira siya. So, sa sobrang kabisihan ko sa life, hindi na ako nakabili ng tsinelas. So, ngayon, bibili tayo ng tsinelas. Para sa bagong taon, may bagong tsinelas ako. Nakakaluka kakuragan. So, busy yung Korean surplus nila. Sol Pesia Fernandez! Te Solpeng Lingi, ragot te? Ay, siya! Magdodonate siya kay tatay ng banig at saka blanket. So habang marami pang customer si Auntie Solping mga karag-karag, mamili muna ako ng tsinelas para matapon ko na tong tsinelas ko. Teka lang, pili tayo dito. O, diba ang dami? Pili tayo, saglit lang. So nakapili na ako mga karag-karag. Ito lang yung maka-size ng pa ako, size 39. Walang iba. So pwede na to. So itatapon ko na tong tsinelas ko na pinaglumaan na ng dekada. Nagtiis si Kuragan. Tara. Goodbye. Natapon ka na rin pag New Year. Tama yung basura te. So habol ni tatay. Ito na yung habol. Ang banig te. Katong dako-dako te Solping. Double. So pinalitan ko mga karag-karag kasi yung binigay natin Solping single. So ito yung kasya to sa higaan ni tatay. Yan. Kasya to. Grabe girly kayo. Kaya mga karag-karag, nakuha ko na yung bigay ni Auntie Solping dito sa Joy Korean Surplus sa Dimataling, Zamboanga del Sur, Cagawasan. Thank you, T. God bless you more. So, di ba? Welcome. Nag-trip to Jerusalem talaga ako, no? By Korean, bag na rin na. So ito na mga karag-karag, nakarating na naman ulit ako sa Lasak City. So dinalhan ko sila ng pang snack yung mga engineer natin. So tingnan natin kung natapos ba nila yung bahay. So eto na. Eto na. Eto na, gutom daw sila, gutom daw si Kalag. So ito na mga karag-karag, hindi pa rin siya natapos. Nakulang pa rin yung kahoy na binili ko kanina para sa temporary nating bintana. Ayun, kulang na naman. Tapos dito, sa pabahal ko ni tatay, so temporary lang muna. Ang gusto ko lang makalipat si tatay ng January 1. So pagpasok dito, temporary din yung pinto ni tatay. So yan, yan yung katre ni tatay. Dito, di pa tapos. So dito, pa. Kulang din yung tabla. So bukas, lalagyan niya ng lupa. So, kaya to, kaya. Matatapos din to mga karag-karag. So, yan yung latest update. O, di ba? Pormadyo kay siyang balay. Dili siya payag. Mansion na ni tatay. Alada, nagyaw-yaw na si Oliver. So, ito yung temporaring bintana ni tatay. Yan. Sa kusina niya, tapos may pinto siya doon, temporary yung pinto kasi wala nang kahoy, ayun, naubos yung mga so wala nang time para mamili kasi nga, so nilagyan na lang ng temporary muna. So ayan, dito na ako, nakauwi na rin ako finally sa bahay ko mga karag-karag, at sobrang Hagardo Versosa yung menopausal fashion destruction look natin. Wala akong time na mag-ayos, mag-ichichibureche dahil alam nyo naman, para akong nag-trip to Jerusalem, yung lakad ko kanina
non-stop mga karag-karag. Of course, para din yan kay Tatay Silino na makalipat na siya ngayong January 1 sa kanyang bagong tahanan na ibinigay ninyo mga karag-karag. And I'm so happy kahit hindi pa siya totally natapos dahil kinulang na naman ako sa kahoy. Kinulang ako doon sa temporary na isang bintana, tapos doon sa pabanggira bitaw niya nakulang din ng tabla. Uy, baka may mga piso-piso kayo dyan para mabili ko siya bukas mga karag-karag. Yan yung GCash account ko at thank you sa lahat ng sumusuporta sa nagbigay ng kanilang donasyon. Alam niyo na kung sino kayo, nakita niyo kung saan napunta yung tulong ninyo. So konting kimbot na lang. Trag ang cellphone! Pwede pa nating kumpunuhin. So, excited ako mga karag-karag ha. At of course, kanina, isinama ko talaga ang Lasak Forbes City sa pagbigay ng donasyon din. Yung mga gamit ni tatay, kahit doon sa poblasyon di Mataling, nanghingi ako sa may mga malaking tindahan at nagbigay naman sila. At doon din sa lungsod sa Kagawasan, nagbigay yung auntie ko. Kaya kompleto na sa gamit si tatay mga karag-karag. Kaya thank you and God bless you more sa lahat ng nagbigay ng tulong para mabuo ang proyektong ito. Pakpak taoy. So eto na nga, balik na chismisan na tayo sa mundo ng Beauty Pageant. Akala ninyo kahit pagod ako, lalaban talaga tong bunganga ko mga karag-karag. Dahil kahit busy ako kanina, of course, nag-check din ako ng mga kaganapan. Ano yung ganap? Eksena, after kong nag-live kanina, kung napanood nyo yung live ko sa update sa bahay ni tatay, ni-live ko siya. So, after ng live ko, bago ako pumunta, ay nag-check ako, ay, bumungad sa budlat kong mata. At sa budlot na kung simod ang akong pagkachismosa. Cancel pala sa ang hosting ng Puerto Rico sa Miss Universe 2026. Tagam! Yun yung, agoy ka na! Yung alaga ko. Ito, dali diri. Hello, say hello. Happy New Year! Happy New Year! So yun mga karag-karag, cancel nga. Cancel! So, hindi na matutuloy ang Puerto Rico sa pag-hosting sa Miss Universe 2026. Dahil nabasa ko yung paorasyon galore nila, baka mahaba dito yung explanation nila. So, dahil nga rin sa mga kontrobersiya, di ba? Of course, kahit sinong bansa naman siguro pag yung nangyaring Miss Universe 2025, ganun ka brutal, ganun ka, imbornal, ganun ka walang hiya yung nangyaring resulta. Siyempre parang ma-discourage din yung next host country. Na mabahiran din ba sa mga paintriga bitaw na naganap sa Miss Universe 2025. So maganda naman din yung naging rason ng Puerto Rico, but humanas din yung taga-kabilang barangay nila ang Mexico na masyado daw duwag ang Puerto Rico. Hindi daw kayang mag-handle ng mabibigat na problema ng Miss Universe organization, playing safe daw ang Puerto Rico country. So wag daw silang magbigay ng excuse na kesyo ganito, kesyo galore sa mga nangyaring mga pa-eskandalo sa Miss Universe. So hindi lang daw preparado ang Puerto Rico. Hindi sila kinulang daw sa budget. Yun yung hanas ng mga taga-Mexico. Di ba? Ang kakapal at ang garafal ng mga face lock galore. So sabi nga nila, baka Pilipinas daw ang host country sa Miss Universe 2026. Sabi naman ng mga Mexicano, bitaw. Kung Pilipinas lang din daw ang mag-host country sa Miss Universe 2026, wag na lang daw. Kasi not good production daw. Not good country. Not safe daw yung mga kandidata. Agoy. Ay, sana magbagong buhay na sila sa 2026, di ba? Pagka mahimas-himasan bitaw sila sa kanilang kakapalan ng kanilang mga face lock, mga karag-karag. Akala mo naman safe country yung bansa nila. Kumakapanglait sa Pilipinas. Akala mo naman hindi corrupt yung kabansa nila. Kumakapanglait din sa Pilipinas. Pare-pareho lang din, pregaba galore. Di ba? So yung mga karag-karag sa pag-back out ng Puerto Rico bilang host country sa Miss Universe 2026. Ano kaya yung magiging kapalaran ng next host country na sasalo sa Miss Universe 2026? Magingay tayo sa comment section mga karag-karag. Sa tingin nyo, pins na kaya ang next host country sa Miss Universe 2026?
Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragang Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Happy New Year! Nakuratan si Karag. Ang sure mo na. Saban si Mami. Saban si Mami Karag. I love you. Sige na, mag-bye-bye na ka. Bye-bye. Bye-bye mga Karag-Karag. Bye-bye. Na, imo inom ka tubig.